Eh kung ayaw mo magpailalim sa successor ni Perez na si Levita Gugulan, kasi siya ay babae, ikaw mo, nangyari na gumawa ka rin ng iyong iglesia na iyong ipinarehistro sa Securities and Exchange Commission na mayroong pabago-bagong pangalan. Nawari ko noon, Brother Edgar, wala na yatang katapusang paghahanap ng pangalan kasi may mga nauna na sa iyong mga iglesia na may gayong pangalan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid at mga nakikinig at mga nanonood? Simple po lamang, ang iyong iglesia ay di dapat niyang tawaging iglesia ng Diyos o iglesia ni Perez, kundi iglesia ni Soriano, founded 1975, o Brother Edgar, pwede rin natin tawagin founded 2009. No? Kasi bagong pangalan, bagong year naman yun eh. Diyan wala ka nang problema sa sex, kapatid na Eli. Good suggestion, di ba, mga membro ng AD? Magandang suggestion itong sinasabi ko sa inyo. Para makapagpahinga naman kayo ng maluwag na solo nyo talagang title na yan. Pero di pa rin yata kayo makapagbuntong hininga kasi ang itinayong totoong iglesia ng Diyos na si Kristo ay itinayo sa Jerusalem. Hindi dito sa Pilipinas. Iyon ay itinatag noong 30 AD, hindi 1975. Na yun ang year na pagtatag ni Soriano ng Iglesia ng Diyos. Ngunit kung kayo ay talagang dapat o tapat sa inyong pagsasaliksik ng katotohanan, ay suggest gumawa kayo ng hakbang patungong katotohanan na madali lang masyado, mga kapatid. Related pa ito kay Eli. Yan, Brother Edgar, ang tinatawag natin na elimination technique. Pero huwag kayo mag-panic, mga kapatid. Simple lang ito. Kahit hindi pa kayo nagtapos ng elementary o high school, kaya nyo ito. Ito lang. Sapagkat nalaman natin, bago lang na disqualified na ang mga iglesyang itinayo dito sa Pilipinas, including ang sekta ni Soriano, disqualified din ang mga iglesia protestante. Ano na lang ang pagpipilian ninyo? Dalawa na lamang ang dambuhalang at makasaysayang iglesia ang naiwan. Iyon ay ang Orthodox Church at ang Catholic Church. Pero ang mga Orthodox churches ay lumabas sa Catholic Church noong 1054. Kung nagbabasa kayo ng world history, I hope so. Aside sa Biblia lamang at daily news na yun ang yata binabasa ni Brother Eli, no? Parang hindi yata nagbabasa ng history. Therefore, isa na lang talaga ang naiwan. At wala na talagang iba pa, kundi ang totoong iglesia ng Diyos na si Kristo, na sa kanyang paghari at paggabay ay lumaganap sa buong mundo. Catholic, ibig sabihin ay laganap, universal, na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Yun yan ang sinasabi sa Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106, na the Catholic Church is the true organization founded by Jesus Christ. Kung ayaw kayo maniwala niyan, kayo nang gumawa ng encyclopedia. Mas intelligente pa yata kayo sa mga gumawa ng encyclopedia.